Ayan at good day na muli mga boss. Ayan, may unit tayo dito na adventure mga boss. At ayan si boss. Yan. Pinalipter niya dito mga boss. Ayan. Pina-check up niya dahil sa lakas ng tagas na langis. Ayan, muntikan na kumatok yung mga ganito mga boss. Dahil malapit nang maubusan na langis. Ayan, kung mapapansin nyo yung oil sending at hose nito ay tuyo. Ayan, nanggagaling lahat doon sa flexible hose mga boss. Nung chinek up ko yung gauge ng langis niya mga boss, nasa dulo na nung unang guhit. Malapit na talagang maubusan. Kaya dito para makumpirma ko pa ng maayos mga boss kasi kalat eh. Pinaandar ko dito mga boss habang nakalipter. Ayan, medyo nakataas ito. Ayan, dito tumalon na lang ako dahil medyo mababa lang naman to. Ayan, para hindi ko na itaataas baba. Ayan, dito check up ko mga boss kung talagang saan nanggagaling. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, lakas ng patak na yan. Ayan, ang lakas ng patak na yan mga boss, parang naulan. Ayun imagine niyo na lang habang gumagana tapos ganyan kalakas yung patak. Ayan, buti napansin sa mga boss. Sa po yung nagpaparkingan niya dahil tumambak na yung langis. Kaya ayan, agad-agad niya nang dinala dito. Nung una, dadagdagan niya na lang daw ng langis sana. Kaso ito, dahil may budget naman, pinabili na natin ng langis dahil due date na rin. Sabay na natin yung change oil niya mga boss. Ayan, para isaan gastos na lang. Ayan, nakumpirma natin nandun nanggagaling sa flexible hose mga boss. Eto, step by step tayo mga boss sa pagpapalit ng flexible hose. Dito, change oil na natin to. Ayan, unang step, dinrain ko lang yung langis dito mga boss. Ayan, para wala nang tatagas ng madami, dinrain ko lang dito mga boss. Ayan, at tinanggal ko na rin yung squala na hose na to mga boss sa alternator. Ayan, para medyo maluwang yung pwesto natin sa alternator to oil pan. Yan, madali lang naman yung pagtanggal ng alternator oil pan yan eh. At oil pan hose na yan mga boss dahil naka screw type lang yan. Luwagin nyo lang. Ayan. Kailangan din natin tanggalin to. Yan, yung pinapalitan natin, yung flexible hose na yan mga boss. Na may dalawang 17mm. Ayan, dito yung unang bolt niya mga boss. Nasa itaas ng alternator mga boss. Nakasama dyan. Ayan imagine nyo yan, ang lakas. Ayan. Huwag nyong pag-iwalayin yung mga boss. Pagsamahin nyo para hindi mawala yung mga washer nito. Dahil yung mga washer na yan, lapat na lapat dyan sa bolt na yan mga boss. Ayan, pinagsama ko lang dito. Sinipin natin, baka mawala. Ayan, talagang malagkit na rin yung langis niya mga boss. Yung itim, normal na lang yan sa diesel. Ayan, yung lapot, hindi normal yon mga boss. Kaya ayan, sinabay na natin yung change oil. Dito tatanggalin ko rin yung oil filter. Dahil sasabay na rin natin change oil. At talagang kailangan tanggalin to mga boss para maluwag yung pwesto natin. Pagtatanggalin natin yung isang bolt ng flexible hose dahil nasa ilalim nito. Ayan, para mas maluwag yung pwesto natin, tanggalin natin to. Ayan, nung natanggal ko na yung pinaka oil filter natin mga boss, ayan, magkikita na natin dyan, nasa likod ng oil filter, ayan. Yung isang bolt ng flexible hose natin, ayan. Yan, medyo masikip lang yung pwesto kaya kailangan talagang tanggalin yung oil filter mga boss. Ayan, gamitan lang natin ng combination. Ayan, nung naluwagan ko na dyan mga boss, ayan, kinamay ko na. At yan, mahila na natin yan. Ayan, mas magaan yung trabaho mga boss pag tanggalin natin yung mga sagabal dyan. Kamukha ng oil filter, tsaka yung elbow hose sa alternator at oil pan. Ayan, may dalawang washer yan mga boss. Mag-asawa yan, kabilaan yan. Safety natin yan dahil mahirap yung nito, washer na ganito mga boss, tanso. Kaya yan, yun lang yung may mga boss, may sala, kaya mura lang yan mga boss. Yung gastos kung lumala yung
Magkakaubos na langis ay gagastos ka ng limpak-limpak dahil lang dito mga boss. Ayan. Kaya kung sa inyo hindi mo nyo pa napapalitan at may kalutungan na mga boss, papalit nyo na. Magkano lang to yung perwisyo at damage. Ayan, mas magastos yun yung damage pag naubusan kayo ng langis. Ayan bumubulwak na yan mga boss. Nagalusan yan mga boss sa vibration. Dahil tumatama sa gilid ng alternator, yun yung nag-cause ng pagkakabutas niya. Dahil sa kalutungan, ayun, sumayad sa gilid ng alternator. Kaya mamaya, iiwas natin. Ito na, nabili na natin yung mga boss. Na-deliver na dito, yung flexible hose na yan. Wala man 500 yan mga boss. Kaya, yan, kung may unit kayong ganito, at may kalutungan na yung ganito nyo mga boss, ayan, pwedeng nyo gawin to kung magdi-DIY kayo mga boss. Ayan, sa paglalagay naman nito mga boss, yung dalawang washer, ayan, kailangan magkahiwalay yan. Ayan, harap at likod. Ganyan yung purpose ng dalawang washer na yan mga boss. Yan, doon sa likod ng alternator, doon sumasayad yung hose kanina, kaya yun, nabutas. Dahil sa vibration, syempre, nagalaw-galaw, sumasayad. Katagalan, yun, tumagas. Ayan, dito nalagay ko na mga boss. Medyo masikip lang yung pwesto nito. Tsaga-tsaga lang sa pagpasok. Kailangan medyo malambot yung pasok sa pagkakamay pa lang. Kung matigas mga boss, huwag nyo na ipilit. Dahil baka ma-lost thread lang, lalagay yung damage. Ayan, dito, higpitan nyo ng maayos yan mga boss. Dahil pag natakpan na ng oil filter yan, mahirapan na kayo. Ayan. Ayan, nilisan ko lang ng bagya dyan mga boss para hindi na tumama sa alternator. Yun, para iwas na, sayad-sayad. Kasi pag nagbabibrate yan, gawa ng pag diesel engine, mabibrate yung makina. Ayun, katagalan, di mo napapansin, baka sumayad na naman. Pagmulan na naman ang tagas. Ayan, dito, minake sure lang natin na maikpit na yan. Ayan, nung naikpitan na natin yung sa taas at medyo nakaliwas na doon sa alternator sa likod, sa taas naman tayo. Tataas natin yung lifter dahil dito sa ilalim, ayan, nandito yan sa ilalim ng alternator yung 1 volt. Ayan, kamayin muna natin sa paglalapat nito mga boss. Kamay-kamay lang, pag malambot pumasok, tuloy nyo. Ngayon lang yung tactics dyan. Pag matigas, huwag nyo ipilit dahil baka ma-lost thread yan. Ayan, dito linisin ko na lang mamaya to. Tapos sasuggest ko, may budget naman si sir, ipa-under wash na rin to para luminis na lang yung pangilalim niya. Ayan, lalagay na natin dito yung squala na hose. Ayan, sa pagitan ng alternator at oil pan. Ito, isa rin sa kadalasan naglilik to mga boss. So dito sa kaso na to, wala man leak to mga boss. Tsaka yung kadalasan naglilik dito, yung oil sending mga boss. Yan. Yung tatlong yan, yun yung mga madalas mag-leak dyan. Dito dahil medyo maganda-ganda pa yung hose, di na natin pinasabay. Binalik na lang natin dito mga boss. At yan, make sure nyo na maigpit yan. Yung screw type na yan dahil pag medyo malawag yan, pagmumulan din ng leak yan. Nung nalapat ko na dito yung hose, ayan, nilinis ko lang ng bagya dito. Kasi papanda rin natin. Para wala naman malinis na walang ebidensya na may pinagtagasan dito mga boss. Ayan. Dahil may sobra pa tayong brake cleaner, ayan, pinalinis natin. Ayan, dito sa taas para mas bumaba lahat yung nagtagasan. Tapos papahanginan natin dito mga boss. Ayan, yung oil filter ng mga pala ng 4056 na ito, Adventure, ayan, 306 mga boss. Ka-oil filter din dito ng ka-oil filter din nito ng FB mga boss, ganito rin yan. Kamagi na lang din to mga boss.
Ayan, ganyan din kung paano yung proseso ng pagpapasok ng bolt, ganito din sa oil filter. Kamay nyo muna pag maganda yung pasok at tuloy-tuloy, yun. Pitan na natin, kaso huwag nyo masyadong pakigpit, sakto lang. Kasi may goma yan, baka ma-overtake. At sinabay ko na rin ikpitan dito yung drain plug ng oil pan, mga boss. Ayan, kung mapapansin nyo, malinis na mga boss. At yan, pupunasan ko na rin yung pinagbasahan natin ng pinagpatakan ng langis. At yan, lalagay na natin yung langis, syempre. Ano pa ba? Ayan si boss, oh. May request pa para sa susunod na papagawa niya yung mga belt naman daw. At ito yung gamit niya, mga boss, Delo Gold. Almost lang to, 5.5 liters, mga boss. At yan, nung nalagay ko na yung langis dito, papay-start na natin para maobserbahan natin kung meron pang nataulo, mga boss, natagas. Ayun, kanina talagang lagatak ng makina nito, mga boss, gawa ng paubos na yung langis. Buti napansin ng security sa pinagparkingan niya, mga boss, gawa ng ang dami tumulo. Kaya nung napansin niyang daming tumulo, agad-agad niya nang dinala sa shop namin dito, mga boss. Dahil sugi naman to si Sir, yan. Wala nang tinakbo na agad dito dahil delikado yan, mga boss. At dito yan, nilifter lang natin. Inangat ko dito, mga boss. At yan, para maobserba natin kung meron pa. Papantarin natin na medyo matagal. Kuminhawa yung makina niya dito, gawa ng puno na yung lungs niya, mga boss. Change oil na natin. Ayan. Dito, mga boss, ayan, kung mapapansin nyo, wala nang tagas. Kanina, konting andar pa lang, isang start. Parang naulan na sa lakas ng tulo. Yun, sana. Yun, wala na. Goods na, mga boss. So, obserbahan ko pa ng ilang minuto, mga boss. Ayan, ganun lang yung procedure ng pagtatanggal ng natin. Pagpapalit ng flexible hose. Ayan. Tanggalin lang natin kung ano yung mga nakasagapal para mas magaan yung trabaho. Ayan si Sir. Obserbahan na namin dito, mga boss. So, halos 20 minutes to 30 minutes na to. Ayan, kung mapapansin nyo, wala nang pumapatak. At yun, mga boss, nasolusyonan na natin yung tulo niya. Antibiotic lang pala. Ayun. Ganun lang, mga boss. Sana may natutunan kayo. Ayan, all good. Salamat po sa panonood. Ingat po kayo, mga idol.